stubborn, Thailand. Please withdraw the charges. I will never do it. You've seen it. Sila ang unang umatake sa akin. Please, they just want to protect me. You wanna take me by force kaya pipigilan ka nila sa gusto mo. Kaya nagkagulo. I'm so sorry. Hindi ako nakapagpigil. Look, they're good people. They did nothing but help me. They're good people? I can't believe you're so naive. Kilala mo ba ang lalaking yun? Akala mo ba, totoong gusto ka niyang protektahan? What else would it be, Thailand, unless you have something to say? Remember the last episode of my program? The Runaway Bride, Asuman? Evet, I remember. Anong kinalaman nito kay Firat? Firat is the man Asuman abandoned at the wedding. Galit siya dahil dito. Ito ang dahilan niya kaya gusto kanyang gamitin laban sa akin. I'm sure he's trying to get revenge with me. Don't be silly. We met only by chance dahil nabangga ko siya ng kotse ko. He must have jumped in front of the car. Oh, give me a break. You mean Firat planned my escape from the wedding? Kahit ako hindi ako sure sa wedding natin. What else could it be? First, he wanted to sabotage our wedding, but when you run away, he set up another trick. Ito lang ang pwedeng dahilan niya. Fortunately, nalaman ko agad kaya nabigo siya. My love, let's start fresh and leave everything behind us. Kalimutan natin ang nangyari. I beg of you. Never. Naz, Baba. are you okay? Is everything fine, huh? I was worried about you. I'm glad you're okay. Sa tingin niyo ba makakalabas pa kaya tayo? Ano gusto mong isagot ko? Na nagbabakasyon lang tayo dito? Taong to. Shh! Alam ko na. Si Naz ang magpapatunay na wala tayong kasalanan. Tas palalayain tayo. Kahit pa tumistigo si Naz, wala ding mangyayari. Malinaw na nakasakit tayo ng tao. Kulong tayo. Sino ba kasi ang iniisip mo? Si Naz. Si Naz? Ano sa tingin niyo? Pagkatapos nito, magkikita pa kaya kami ni Naz? Depende yan, Firat. Kung nakatakda kayo makita muli, walang pwedeng humadlang sa inyong dalawa. Makikita at makikita kayo. Oo yun. Makakalabas na kayo. Wala na reklamo. Ha? Oo, yun naman pala eh. Sige naman. Ay, ano na kaya ang nangyari? Sabi ko naman sa inyo, walang maidudulot na mabuti ang babaeng yun, kundi ang maging front page si Firat sa Johnny. Ay, nasa na ba silang tatlo? Huwag na kayong mag-alala. Palabas na sila, Anne. Sana naman. Ay, ayan na yung babae. Don't worry, palabas na sila. Okay. It's settled. Salamat. Baba, si Miss Sultan siya ang auntie ni Firat. Siya ang baba ko. Nice to meet you. Ako rin. Nice to meet you. Ako naman ang maestro ng pamilya, Gulendam, Gully for short. Nice to meet you. Salamat. Niligtas niyo ako sa kapahamakan kaya taos-puso ko nagpapasalamat. Walang anuman yun, pero sa susunod na mangangailangan ko ulit ng tulong, magsabi ka lang sa akin, ha? Huwag mo na siyang pansinin, hanggang salita lang siya. Maraming salamat sa pag-aalaga niyo sa aking anak. Walang anuman. Magandang gabi. Magandang gabi. Good evening. Magandang gabi. Halika na. Gabi na pala. Si Naz ba yun? Siguro. Alis na ba sila? Hindi ko napansin. Di man lang tayo pinuntahan ni Naz. Para saan pa? Babalik na siya sa dating buhay niya. Ay, kumusta ka na, pamangkin ko? Ay, sobrang nag-alala ako sa'yo. Okay ka lang ba? Ayos ka Wala lang bang ba? masakit sa'yo? Ayos lang kami. Eh, syempre, Pamangkin nag-alala ko. kami sa inyo. Ay, ikaw. Ano na? Anong sinakyan niyo? Minibus. Halika nga dito. Teka, lahat niyakap niyo pero ako hindi. Salamat.
It means he tried to do something sneaky by using you. I'm sure he's trying to get revenge on me. He must have jumped in front of the car. Is this Thailand book completely closed, sweetie? Evet, Baba. I'll just focus on the restaurant for a while, and I will keep my promise. I will do whatever it takes to make the restaurant profitable within 3 months. I think kailangan natin mag-focus sa main courses. Kaya naman I decided to add Coavin sa ating menu na hindi ginagawa ng ating competitor dahil mahirap tong gawin. So we can attract more customer with good advertising. Oh my. Oh wow. Totoo bang back to normal ng buhay nating dalawa ngayon, girl, ha? Yes, buti hindi natuloy yung kasal mo, no? Kung hindi, alam mo mangyayari sa'yo? You were going to be bored to death right now sa honeymoon niyo ni Thailand. Habang ako naman, mag-isa nga harap sa problema ng restaurant na to. What happened to your arm? Ito nga sana ang gusto kong sabihin na na-aksidente ako habang naglalaro ng football. Kaya ako naparito para ipakita sa inyo. Ito nga, medical report. Bravo, Seth! Ang galing ng timing mo. Get well soon. Salamat. Paano ngayon yan, ha? Ay, Paano nga? Ay, ayan na. Edo po sa inyo. Mag-enjoy po kayo sa pagkain. Sandali lang. Ano ba problema, Firat? Kanina ka pang umaga ganyan Ilan na nasunog mong kebab? Sino bang iniisip mo? Si Asuman ba? Nako, hindi po, auntie. Matagal ko nang kinalimutan yun. Wala na siya sa isip ko. Huwag mo sabihin, yung babaeng yun ang iniisip mo. Auntie, sandali. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Siyempre, oo naman. Madalas ang kwentong ganito ay walang magandang katapusan. Kaya naman, habang maaga pa, itigil mo na yung nararamdaman mo bago ka pa masaktan ng husto. Naintindihan mo? Sana nga, auntie. Sana nga ganun lang kadali yun. hindi si Ferhat Sebnem, hindi pwede. Kahit ako hindi makapaniwala na kaya niyang gawin ang mga ganong kakomplikadong bagay. At bakit hindi? Sige, sabihin na nating nagawa nga niya yun. Si Thailand ang dahilan kaya siya napahiya sa marami. Dati pang ayoko sa program niya. Pero kahit na, basta hindi si Ferhat, humanap pa tayo ng iba. Naz, nasa gipit na tayong sitwasyon ngayon dahil parating na sila anumang oras. Naiintindihan mo ba ako? Alam nga namang kumuha lang ako ng kung sinong chef sa labas. We can't find a chef, ako na lang ang magluluto. Naz, isa kang pastry chef. Kaya pastry lang ang alam mo. I've trained for this job. O sige. Since 1943. Okay, I may not have practice, but I will handle it, so don't worry. Pasensyahan na lang tayo, Naz. Hindi ako papayag na mabaliwala ang lahat. Hindi talaga pwede. Naka-ready na ba yung specials for later? Ayos ka ba dyan? Kailangan mo ba ng tulong? Uy, Ano? sa tingin mo, sariwa pa Kaabot nga ito. Oo naman. Thank you. Magagamit ba kaya natin? Sige. Parating na ba ang bagong chef? Ewan, hindi ko alam. Sino ba yung mga ipagsusunod natin? Walang tao ba sila? Siguro. Ma'am Naz, nasusunod na po yung meat. Gusto niyo bang tulungan ko kayo? Naku, Okay, sige. Kukuha lang ako ng spices. Teka Okay, lang, ito ha? ang kailangan mo. ano ba yan? Ito ba yung nahanap mo? Nasaan na yan? Masunog yan,
Wala na bang turmeric? Turmeric! Kailangan mo lagi ng tagapagligtas. Yes, maybe. Pero hindi ng isang tulad mo. At bakit hindi isang katulad ko? Dahil alam ko na ang buong katotohanan. Ano bang ibig mong sabihin? Na lumapit ka lang sa akin dahil gusto mo maghiganti kay Thailand. Ay! Bakit mo ko biglang binitawan? Isa yung kaparusahan dahil sa maling bintang mo sa akin. Paano mo naisip na magagawa ko yun? Shabnam! Where is she? Where are you hiding? Get out quickly! Di ba sinabi ko sa'yo na huwag si Firat? Bakit nagda-decide ka nang hindi ko nalalaman? Hindi ka naman papayag kung sasabihin ko, di ba? Talagang hindi, kahit nasabihin mo pa. At isa pa, wala na akong tiwala sa kanya. Para namang hindi dahil siya nga ang una mong pinuntahan nung tumakas ka, habang nakasuot pa ng wedding dress. It's different. Bago pa sabihin ni Thailand Oh, come on, Naz. Huwag mo sabihin naniniwala ka pa kay Thailand. Wala akong tiwala sa taong yon. Mas naniniwala ka pa ba sa isang taong harap-harapan ka ng niloloko, ha, Naz? Sa tingin ko, si Firat mabuti siyang tao. Magaling na chef. At alam mo din, kailangan natin ngayon ng magaling na chef na makakatulong sa atin. At sa ngayon, kailangan natin ng serbisyo niya. At ang kahusayan niya sa pagluluto. Yan ay kung gusto mo pang makaabot tayo sa final competition. Gusto ko sana munang mag-speech saglit. First of all, gusto ko magpasalamat kay Chef Firat dahil nakarating tayo sa finals ng competition. At kay Naz, para naman sa pinakatamang desisyon na ginawa niya sa buong tanang buhay niya. Ang pagtalikod sa kasal niya at pagpapakilala sa amin kay Chef Firat. I would also like to thank you, Firat. Ako ang taong marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi ko kailangan ng pera. Pero may ibang paraan naman para bayaran ako. Tulad ng... Tadhana ang naglapit sa ating dalawa.
Hindi tulad ng sinabi ng iba na paghihiganti ang pakay ko. Lahat ng ito ay nakatakda na. Nakaayon sa lahat. Naniniwala ka na ba? Evet, I trust you now. You scumbag! You don't miss any opportunity, do you? Tandaan mo, hindi ko papayagang gamitin mo si Naz para magantihan mo ko. What are you doing, Thailand? Firat! Firat, please wake up! Firat, open your eyes, I beg you! Firat, open your eyes, please! Please open your eyes! Firat, wake up, Firat! Firat! Firat, wake up! Why are you just standing there, Thailand? Call an ambulance! Please, Firat, I beg you to wake up! Please! Firat! Sabing okay na ako. Doktor na mismo nagsabing kailangan lang nagising ako buong magdamag. Yun lang. Evet, sabi din ng doktor na kailangan kang obserbahan ng buong gabi at yun ang gusto kong ipaalala sa'yo. Evet, alam ko naman yun. Kaya nga kasama kita. Palagi ka na lang nai-in trouble kapag kasama mo ako. Hindi naman ako nagre-reklamo. Abla, naniniwala ka ba sa soulmate? Yung para bang tinatawag nilang love on karma? Ang babaeng yun at ang ating si Firat, baka para sa isa't isa. At bakit tuwang-tuwa ka pa sa sinasabi niya, ha? Pasensya na, Ane. Natawa lang ako sa sinabi niya. Eh kasi naman, di ba? Nakakatawa naman talaga ang sinabi ni Auntie Golindam. Hindi, okay na ako. Ang galing ng timing nila. Quantum, ayan na yung dalawa. Ay, naku! Pamangkin ko, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa ulo mo? Nothing to worry, just a little accident in the restaurant. Anong restaurant? My own restaurant. Sabi mo may pupuntahan ka. Doon ba sa restaurant niya? Doon nga. Pero okay na ako, Auntie. The doctor said that he should not sleep until morning, kaya kailangang mamonitor siya. O sige, kung ganun kami na bahala sa kanya, kaya na namin to, kaya salamat. Gusto ko po sana siyang samahan ngayong gabi kung okay lang sa inyo. Sige, ikaw ang bahala. Halika. Ay, grabe, ang init. Alam mo, ulo ko naman ang nasaktan, hindi yung mga paa ko. Kaya ko pa namang lumakad. May mag-aalaga naman sa akin, kaya kung gusto mo, pwede mo na akong iwan. Walang problema. No way. Nangako ako sa doktor mo na babantayan kitang magdamag. Sige na. Ikaw naman ngayon ang tagapagligtas ko. Evet, ang pinagkaiba lang natin ay ako ang nagdala sa'yo ng gulo, kaya naman kailangan kitang iligtas. Sa tingin mo ba, pwede pa ba nating ituloy ang sayaw natin kanina? No, mister, dahil kailangan mo na magpahinga ngayon. Kaya mahiga ka na. Fine. Okay. Maraming salamat. Paano kung bigla na lang akong antukin? Hindi ka makakatulog?
Dahil guguluhin ko ang utak mo sa mga sasabihin ko sa'yo buong magdamag. Ah, ganun ba? Parang excited na ako. Ano ba mga sasabihin mo? I don't know. You tell me. Tungkol sa'yo? Lahat-lahat. Simula siguro sa umpisa kung sino ba talaga si Naz. Where should I start? Simula nung bata ka pa. Mahaba ang gabi para sa ating dalawa. Good din. Good night, then. Kamusta ang tulog mo? Nakatulog ako! Huwag mo sabihin nakatulog ka rin! Nakaidlip lang ng konti. Paano ba naman? Tulog din ang bantay ko buong gabi. Ay, ano ba naman yan? Pasensya na talaga. Teka, joke lang. Hindi talaga ako nakatulog. Virat! Ayoko na ganyan joke! Joke lang. Okay, pasensya na din. Kahit gusto ko namang matulog, hindi rin naman pwede sa akin. Paano ko mapapalampas sa tignan ng pinakamagandang view sa harap ko? Abla, kumusta ka na? Mukhang magandang gising mo at masaya ang umaga mo. Sige nga, Gulindam. Ito ba ang mukha na magandang gising? Kaya wag mo kong umpisahan. Teka nga. Baka naman nakatulog silang dalawa. Abla, kapag si Firat hindi nagising sa amoy ng niluluto mo at hindi pa siya nagmamadaling bumaba, dapat na siguro tayong mag-alala. Kung hindi sila nakatulog na dalawa, nasan sila? Anong ginawa nila? May naiisip akong sagot dyan sa tanong mo, Abla. Pero gusto ko pang mabuhay ng matagal kaya naman hindi ko ito sasagutin. Di bale na lang. Tama nga ang naging desisyon ko. Sige na, bye-bye. Oh, Auntie Gulindam, tulungan na kita. Hayaan mo akong tulungan kita. Salamat. Ano ka ba, Mirza? Sige. Salamat. Pakilagay nga to doon. Oh, sige.
Ito rin. Dun. Ito na pagkain niyo. Salamat sa biyaya. Sige, kumain na kayo. Mainit na siya. Tatawagin ko lang si Abby Firat. Maupo ka lang dyan. Pababa na sila. Tagal naman nila. Tara. Good night din. Good night din. Good night, din. Nako. Naka-holding hands sila. Tara. Everything looks so delicious. Thank you. Sana magustuhan mo. Hindi ba kayo natulog? Hindi ba kayo nakatulog? Buo magdamag? Hindi, auntie. Salamat dito kay Naz. Hindi ako nakatulog dahil binantayan niya ako ng maigi. Teka, auntie. Para yatang kulang sa asin ang luto mo ngayon. Hindi, Firat. Ang totoo nga niya, napasobra pa ang lagay ko ng asin. Oo nga, pero okay sa akin. Ang lasa, tamang-tama lang naman. Salamat kung ganun. I don't normally like salty either, pero para sa akin tama lang din ang lasa. Wala ka bang malasahang alat man lang kahit na konti? Firat, bakit? Anong problema? Wala. Wala akong panlasa. Wala akong malasahan. Hintayin natin ang resulta ng MRI bago ako magkomento sa kalagayan mo. Pero malaki yung posibilidad na ang damage ay maging permanente. Yes, I understand. So it means we have nothing to worry about. Thank you so much, Mr. Erdogan. Have a nice day. Na-check na ni Mr. Erdogan ang MRI ni Firat and speaks hopefully. I hope the test results will come good tomorrow. What if it's permanent, Baba? Paano kung hindi na bumalik ang panlasa niya? There is no other choice but to hope and wait. You really have to rest, my sweetheart. Kailangan mo ng lakas kung gusto mo siyang tulungan. My dear, stop being so pessimistic. Just send good energies to the universe. Oh, Naz. Oh, my love. Bakit ngayon pa tayo nagkakilala? Sana hindi sa ganitong pagkakataon. Hindi ako nararapat sa'yo. Lalo ngayon sa kalagayan ko. Hindi mo na kailangang sabihin. Alam ko na. I'm really sorry. Ako din. We'll find a way. We will manage with Eray. Your Auntie Sultan will help too. Gagawin natin ang lahat. Hindi na. Tama na. Sinubukan naman natin ang lahat. I'll find a solution. Tanggapin mo na.
Naz, wala nang solusyon. Siguro, hanggang dito na lang talaga tayong dalawa. I think it's time to say goodbye. No, what do you mean goodbye? No, I really mean it. Sana makahanap ka ng isang magaling na chef. Kung gusto mo, tutulungan kitang... No, Firat, please. Ready na akong i-transfer ang shares ko anytime sa'yo. I don't care about the share. Ikaw ang kailangan ko. Huh? Paano na tayong dalawa? Tayo? Tuloy lang buhay natin at isipin natin hindi tayo nagkakilala. No, Naz. please. You can't give up that easy. Kakayanin natin to. Malalampasan natin tong dalawa. Goodbye, Naz. Well done. Magaling ang ginawa mo. By bringing this report, you just got your job back. Congratulations. Thank you, sir. Kung hindi nyo mamasamain, may gusto lang ako itanong sana. I'll be angry pero sige. Ngayon nabago na natin ang report. Iisipin ng lahat na si Chef Firat ay wala ng panlasa habang buhay. Sa ngayon, nagsasaya tayo. Pero darating ang panahon, manunumbalik na din ang kanyang panlasa. Do you think I don't know? Am I dumb to you? Not at all, sir. As far as it goes, kahit na sandali lang ito as long as mahirapan siya.
Hindi sa pagmamayabang, pero ako ang kailangan niyo dito. Paano tayo umabot sa ganitong sitwasyon, Mr. Hazim? Hindi ko man lang namalaya na magkahiwalay tayong lahat. Parang ang bilis ng mga pangyayari. Yes, but still, huwag tayong mawawala ng pag-asa na magiging maayos din ang lahat sa bandang huli, Miss Sultan. Ang pamangking ko nawala ng isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay niya, Mr. Hazim. Ano pa ang panghahawakan niyang pag-asa? Kahit subukan niyang lumayo, pero wala din doon ang swerte niya. Paalis din si Naz. Bakit? Hindi ba masyadong biglaan ang kanyang desisyon? Naz always leaves her feeling inside. Alam kong ito ang dahilan sa biglaan niyang desisyon. Pero alam kong masakit din ito sa kanya. Alam ko ito dahil kilala ko ang anak ko. Wala akong magawa para matulungan siya. Isa kang mabuting ama, Mr. Hazim. At nakikita ko ito. Kahit lumayo man siya ngayon pansamantala, ikaw pa rin naman ang uuwian niya, hindi ba? Nang mawala ang kanyang ani, dinala ko siya sa Europe para ipasyal, para makalimutan niya ang mga nangyari. Ito ang paraan ko para makalimot siya. Sa sakit na naramdaman niya nung iwang kami ng anin niya ng mga oras na yon. Ang lumayo. Ilang pagsubok na ba ang pinagdaanan nilang dalawa? Alam mo bang tutol ako sa relasyon nila umpisa pa lang? Pero hindi ako pabor na sa ganito lang sila magtatapos. They never allowed themselves. Dahil hinayaan nila at piniling iwan ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Hanggang dito na lang siguro sila. Ngayon, it is up to their own destiny. Tama ka nga siguro.